Ako po pala si First Lieutenant Janril Uy sa First SRC, First SRB. Bali sa ngayon na anniversary is ako po yung napili na Best Officer for 2024. Then, ikwento ko po sa inyo yung ah, mga pangyayari nung doon sa mga awards ko, yung sa 2 Gold Cross ko. At itong latest lang yung Distinguished Conduct Star ko na award. So, kasama ko si Sergeant Kausing. Pag-usapan namin yung kwento doon kay Karyalan, doon sa encounter namin sa BIFF Karyalan Faction. So, medyo matindi-tinding ano to, di ba, Kaus? Yes, sir. Ano ko lang sa inyo, salaysay ko lang sa inyo, detail ko lang. Noong April 22, 2024, bali, maraming unit kasi tayo na andun, Kaus, no? Yes, sir. Yung first company that time is kami yung supporting effort 1. At ang main effort talaga nun, di ba, LRC? Yes, sir. LRC. So, unfortunately, yung sa target ng LRC is wala silang nabutan. So, by the time na nag-scouring si Sir Sason, mga alas 7 ng umaga yan. So, kasi operation ng BCT, so maraming unit na involved. May una nun, LRC, yung Force Recon, yung tayo na First SRC, tapos yung BRC ng BCT, tapos 92nd, tapos 91st na IB. So, mga alas 7 no? Alas 7. Bali, ano yun, sir, yung nag-start talaga yung naupihan nila, sir. Mga 6, sir. Mga 6. Yes, sir. So, nung sinundan na ni Sir Sason yung naupihan, mga 7 na yun. Nung pagkalapit nila, mga wala pang 15 meters na inggit sila. Tapos, hinagisan agad sila ng granada ng kalaban. At yun yung nag-cause na meron tayong minor na mga wounded sa tropa. Pero na-extricate naman agad yan. So, nung nangyari yung time na yun, immediately si Captain Sason, yung CO ko sa First SRC, tumawag kay Batcom at kay Captain Diguhas, yung S3 namin. Tumawag din siya sa akin na mag-reinforce at mag-blocking tayo doon sa kasi para ma-shield natin yung area that time. So tumawag si Captain Sason, immediately nag-response tayo. Una nun, 2 team pa lang tayo eh. Yes, sir. Pinasunod na lang natin yung team ni Sergeant Subiron. Sergeant Subiron. So, nung lumapit tayo, sabi ni Sir Sason na dito ka mag-blocking. So, pinuntahan natin yon. At by that time, mga 7, nakita na rin natin yung kalaban na nakabakpak. Hindi lang muna natin binaril kasi yung location nila CO andito tayo sa magkatapat. Kaya iniwasan yung crossfire, kasi directly sa location natin eh. Kaya baka mahagip ba. Kaya yung advice ko sa inyo that time is lang muna, cover lang muna, upihan lang muna yung kalaban. Huwag muna pa burn out sa area. Kaya nung humupa na yung na take down na ni Captain Sason yung 3 body count, yung 3 katao, sa tulong din ng LRC noon. Mabilis nilang na take down yung 3 katao, which is
kasali doon yung kapatid ni Muhyiddin Animbang, yung number PSR listed number 4 din, yung kapatid niya. Nakasali dun sa 3. So, by the time na neutralize na nila yung 3, nagsabi ako kay CEO na putukan na namin. Yun, mga time na yun, mga 7, around 7 na yun. Kaya pinutukan na namin. Unang ginawa ko para lumabas, nagkuman ako kina Sergeant Kausing na tinubo natin. Halos naubos yung tubo namin doon. At pagkatubo sa kalaban, siyempre, yung pwesto kasi nila may 5 ata na niyog yun. Niyogan na 5. Dun sa atin naman, sa likod lang yung may cover, pero nasa pilapi lang tayo. Kaya that time, nagsabi ako na lang muna, maximize yung tubo. Hindi kasi tayo nabigyan ng sniper noon kasi yung sniper noon na kay Captain Sason. Yung ibang tropa lang na may ikog ba yun? Yung scope, malaking tulong yun. Para makapagsipat kahit sa 250 meters pa ata yun na distance nila. O 200. Kaya tubo lang muna. So, lakas yung exchange ng putukan that time kasi yung kalaban desperado rin na gumante. Nung pa-atras na yung kalaban, salong-salo talaga natin, no? Kasi dito kami, dito tayo, ito si Captain Sason, dito matras talaga sa atin yung siyam na remaining. So, by that time, si Batcom, nagsabi siya na, Oyax, bugahan nyo na, sabi niya. Kaya, nag-briefing ako sa inyo saglit. At, prior pa nun, may pumutok pa na mortar. Tapos, tinigil lang kasi baka mga friendly fire. At, medyo malapit na yung location, yung cordon ng area, malapit na lang, parang sabong yung nangyari, tayo yung nasa gitna, tayo yung kalaban na tayo. So, palibot nun, puro tropa na. Magandang info talaga, magandang pagka-cordon sa area. Kaya, immediately, nung nagsabi si Batcom na sa loob ng 2 hours na putukan muna, no? Yes, sir. Sa 2 hours. So, mga 9 na yun eh. Mga 9 ng umaga. Nagkuman si Batcom na, Oyax, assault mo na. So, ako naman that time, nag-decide ako na, di ba pinahilira ko kayo noon? Skirmish. Tapos, bangon na muna, tubo muna, maximize muna tubo. Then, tinirgas pa natin yun. Yes, sir. Yun yung akala ko hindi effective yung tirgas that time kasi open eh. Pero nung natirgas yung kalaban, doon na reveal yung location nila kasi that time pinapayungan tayo ng drones. Kaya nag-feed din yung PCP sa atin na andyan yung location, ganito. Andyan, pang ilang pilapil. So pilapil to pilapil lang yung pagitan noon. Kaya nung nag-skirmish na tayo, nag-assault na tayo ng mga 9:30, nakarating tayo doon sa location ng kalaban, mga 15 meters na lang. Kasi pilapil to pilapil lang eh. Doon, medyo unfortunately, merong hindi natin maiwasan kasi sa sobrang init that time, medyo yung tropa bumaba din yung kasi ang init kaya yung tubig namin nadala mainit na rin, pwede na pang kape, no? Kaya sabi ko sa tropa, maglublob sa putik at
At saktong-sakto din na yung kalaban, naglublob din pala sa putik kasi sa sobrang init nga. Kaya sinabi ko sa'yo, di ba, Yes, sir. na doon na tayo sa irrigation, dumaan para at least mabawasan yung init ng katawan natin. At grabe nga ang init. Kaya fortunately, doon din sa irrigation na dinaanan natin, doon din yung 4 na kalaban. Dapat, sir. Kaya nung binaybay na natin yung irrigation na yun, yung kanal na yun, mga 15 meters na lang, doon na naririnig na natin yung mga boses ng kalaban, no? Sumisigaw sila ng Allahu Akbar, ganun. Kaya, Nag-ano pa ng sir? Ng airstrike sana yan, sir. oo, nagkakaroon pa ng yung Mag-request pa sana. MG yata yun. Pero, ganun din, kinancel din, at yun nga, magkalapit yung tropa. Kaya, that time, ako yung nag-control ng MG, pero nag-advise ako nag-recommend ako kay Batcom na i-cancel na lang kay Captain Biguhas, yung S3, na cancel na lang muna kasi magkalapit yung tropa, delikado. At yung section nila CO, muntik na kaya cancel na muna. At nung mga 15 meters na lang tayo, nagsabi si Corporal Cabaya na batuhin niya. Yes, sir. Yun. At ganun yung exchange ng batuhan na lang ng granada. Kaya pinabato ko kay Cabaya ng granada sa pagkakala ko na doon manghina yung kalaban. Doon pa sila sumigaw na parang matapang talaga. Kaya by that time na mga anong oras na yun, mga 11 na yun, no? 11 na ng tanghali. So grabe ang init, painit ng painit. At yung tubig namin nadala, pwede na pang kape talaga. Kaya sino yung lead scout natin that time? Si Ugatis. Yes, sir. Si Private Ugatis. At yung tail scout ko noon, si Rizaldo noon? Scout yun, sir. Tail scout. Tail scout. Matapang din. Doon din siya sa harap. Kaya sabi ko sa kanya, atras ka muna, yung senior yung muna. Kaya nung 5 meter, mga 10 meters na lang siguro tayo, doon na nagkabulabugan yung nagkasilipan na lang kayo sa pilapil, Yes, sir. yung nasa irrigation. Kaya umakyat ka, di ba? Yes, sir. Umakyat ako. Si Sergeant Kausing umakyat sa pilapil para Mabilis, sir. may advantage talaga sa pagtira. Kaya that time din, napalapit na rin yung unit ng BRC. So confident ako na safety naman yung tropa. Kasi according sa info kaya hindi kami nagpipilapil that time, is may mga IED na nilalagay sila. So that time medyo hirap yung command. Kasi unang-una tinitingnan ko yung tropa, yung capability to yung will to fight ng tropa, tinitingnan ko. So fortunately na iraos ko sa tulong ni Sergeant Kausing. At yun, medyo mas inagresibuhan pa. Grabe yung katapangan. Kaya ako din mismo. Kaya kinuha ko na yung harap at sa alalay naman sa team ni Sergeant Kausing na dito sa kaliwa ko. Para mag-guide ko rin yung coming na BRC. Yung BRC yun, di ba? Ginaid ko sila para alam nila kung ano yung saan sila pipwesto. So, by mga 11:30, no, dahan na tayong dumikit. Noon nga, nagkabulagaan kayo doon sabi ni Kabaya, bumaril sir. Babaril talaga yan. Siyempre, may baril yan eh. Kaya, nung time na yun, pinahagisan natin ulit ng granada, yung last. Tapos,
nung nakita sa drone footage na naka-skirmish na tayo, doon ko na kinuha ko na yung harap with no hesitation. Kasi wala na tayong ibang option doon eh. Pilapil lang eh. Mas maganda na ipurso natin yung ganong momentum na lamang tayo. Kaya hindi na ako nag-hesitate noon. Alam ko naman na ikaw rin eh. Hindi ka na rin nag-hesitate noon eh. Yes, sir. Kaya by mga 11:45 doon na pin down na natin yung 4. Nakuha na natin yung 4. At nakuha na rin natin yung baril nila. Nakasiksik talaga sila sa putik, no? Parang pero concealment lang naman. Kaya believe kami sa pinakita din ng kalaban. Matapang din talaga. Kaya medyo nahirapan kami that time. Kasi wala kaming kasama. Ayun nga, wala kaming kasamang sniper. Kaya medyo hesitant kami na tumayo tayo. Kasi open field eh. Palayan lang. At pilapil lang yung pagitan. Kaya tiningnan ko rin yung security or yung yung latag ng tropa kung okay ba yung ganun na tatayo o magkanal lang muna. Kaya in-encourage ko yung iba, yung tropa, kasi that time lub-lub may pangilan-ilan na rin tayo na baril na hindi na gumagana kasi putik nga. Grabe yung putik, kapal ng putik. Tapos yung iba medyo Pagod na sa sobrang lalim kasi ng sir, ng putik, sir. sobrang lalim, tapos ang init. Init, sir. Ang init, kaya yung iba medyo kinapos na rin ng na low bat siguro. Pero immediately naka-recover naman sila, di ba? Kaya Dahil yung remaining na tao, yun na lang yung natin, pinurso natin. Kaya nung naka-recover na yung iba, dumugtong na sila sa likod. Sabi ko, sige, pasultin na natin to. Doon na namin nakuha yung 4. Pero nagka-exchange pa ng pumutok pa yung kalaban. Kaya nagsidapaan na naman kami. Pero parang ginulat lang natin yun eh. Nagulangan lang sila dun eh. Ganun lang yung parang sequence eh. Kailangan mong maruan yung kalaban. Kasi well trained naman tayo. Dumaan tayo ng mahirap na training. Kaya sa experience, halos pantay lang. Sila, halos buwan-buwan na encounter yan sila eh. Pero sa atin, that time, at least, proud ako sa mga nakasama ko. Yung focus nila andun. Kahit na, kasi tinitingnan nyo na lang ako noon that time eh. yes, sir. Sa akin na lang kayo nakatingin kung anong Kaya nag-decide ako na kunin ko na yung harap para at least the rest susunod. Kasi alam ko naman na tinitingnan niyo yung security ko. Sa akin naman, pare-pareho lang naman tayo. Nagkataon lang na naging officer ako. Kaya by 11:45, yun na, inassault na natin. Kuha na natin yung 4, tapos ginaid ko na yung BRC na pumantay sa atin. At advice din ng DCT noon na papasokin na rin yung force recon. Which is snappy naman. Snappy yung yung contribution. Nung pumasok na yung force recon, doon na tayo kumuha ng pwesto. Inorient ko muna si BRC kung saan yung location ng kalaban, saan yung latag, kasi nainpuhan naman tayo sa drone footage. At inorient ko lang din si FRC, kasi that time well aware din sila na kung saan yung location ng kalaban, kasi nagtatanong din sila. Nung nakadikit na sila sa atin, kaya doon na tayo nag Skirmish, sir. skirmish.
sa final assault. Yes. Final assault 'yun, mag-aalas 12. Yes, sir. So mag-aalas 12, nilatag natin yung tropa. Sabi ko, sabi ni Force Recon, "Od, ano Bok, kumusta ang situation dito?" Tapos inorient ko si sir. Ito yung sir, ganyan, dyan yung kalaban sir, andyan yung dalawa sa harap, tapos yung tatlo nasa likod sir. Kaya yun na, nilatag na natin. Unang dito sa left flank ko, si BRC. Tapos siyempre, napagitna tayo. At para makover natin lahat. Tapos si Force Recon, pinili niya yung kanan. Yun na, simultaneous na assault. So, ang tagal, no? Ang tagal ng nagiging exchange of fire. Kasi mula alas 7 hanggang nag-alas 12. Nung alas 12, pa lang tayo ng final assault. Hanggang mag-alauna yun kasi sinisilip natin kung anong situation. Kasi tumatawag pa tayo ng info doon sa feed ng drones para at least updated tayo sa locations ng kalaban. So nung final assault na, hindi rin medyo madali kasi yung kalaban gumaganti pa. At thankful tayo sa mga kabady natin na Force Recon at BRC that time na at least malaking contribution na ganun yung ginawa. Kasi kung tayo lang nandun, baka hindi man sa baka abutin pa ng yun gabi. Kasi yun nga. Ubos na rin yung bala. Ubos na rin yung bala natin eh. At wala din tayong sniper. Yes, sir. Kaya magandang contribution, magandang na yung kasi nag-request din ako noon. Yes, sir. Talaga kasi tinignan ko yung state ng kasi sayang kasi andun na tayo, momentum na yun. Kaya hindi na ako nag-hesitate na makuha natin yung unang 4. Kaya sabi ko sa inyo, sige, sultin na natin yan. At yun nga si Ugatis, muntik pa siya matamaan kasi sumilip si Private Ugatis. Binaril din siya. Sabi niya, bumaril pa sir. Bumaril talaga yan kasi may may baril yan. Kaya bilib ako sa tapang ng tropa na pinakita. Doon ko na test na ganito talaga ang Ranger. At by alauna tayo nag-commence ng final assault, no? Yes, sir. Nung final assault, nagpagitna tayo. Una pa nung nakuha yung unang 2 body count. Yes, sir. Nakuha yun. Doon sa tapat ng Force Recon. At nung nakuha na yun, kasi pumipitik pa sila yung kalaban eh. Kahit na dihado na sila, sumisigaw pa rin ng Allahu Akbar. Kaya lamang naman tayo sa firepower kasi marami na rin tayo at may mga may mga reinforced na rin. Kaya in-assault namin pero hindi rin medyo madali kasi nakapilapil yung kalaban. Kami, nakatayo kami. Kaya bawat hakbang namin sinisilip namin. Kasi according dun sa info din na may mga IED nga sila na tinanim. Kaya careful lang din ako sa tropa. Yung tropa ni ni BRC, di ba? Hiniram na natin yung isang team niya. Kasi kulang na talaga. Yung tapos yung ng baril dahil sa putik, sir. Oo. Kaya nagkaganon yung putik din. Yung kalaban doon. Yung baril ko nga, isang putok, kasa pa, isang putok, kasa. Kaya make sure ko na pag titira, may matatamaan. At alas 3, successful yung naging natin. Alas 3, umabot ng alas 3 ng hapon.
ganun katagal yung skirmish kasi yung kalaban is aaway talaga. May pitik pa talaga. Oo. Kaya nakapilapil-pilapil lang sila, kahit na ganun, mahirap tamaan yun pag nakadapa yung tao. Hindi ko naman pwede yung tropa na ma-expose na matagalan kasi kasi siyempre tinitingnan din natin yung security ng tropa, yung latag. Kaya by alas 3 from 7 hanggang alas 3 ng hapon. Ganon katagal yung skirmish. Ganon katagal yung naging exchange of fire. Kaya thankful ako sa mga sa contribution ng tropa na hindi talaga Kaya nilidingan ko na yan kasi alam ko na para ma-boost din yung natin Kasi that time alam ko grabe ang pagod, grabe ang init. Grabe ang kasi wala pa tayong kain. Kasi straight yun Yung iba nakapag-agahan lang. Kaya masasabi ko na ito talaga, away talaga. Kaya nang alas 3 na cordon na yung area, sinabi ko nga sir, para kaming manok doon sir Yung kalaban tsaka kami lang yung andun sa gitna sir. Tapos napalibutan ng audience. Nakapag-team leader ako ng Snappy, matapang. Kaya siyempre, tinapangan ko na rin. At pinapakita ko sa kanila na kahit ako, wala akong hesitation. Basta sa tingin ko, solid yung tropa. Aggressive yung tropa. Kaya pinakita ko rin na na matatapos. Kaya yun yung naging desisyon ng BCT na magpa-reinforce ng ibang unit para at least matapos. Hindi masayang yung nasimulang encounter. At by the time, in-extricate na tayo, yung mga wounded that time, mga body count that time is hinakot na rin. Pinag-claim na rin ng mga family nila. So, yun lang po sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Karyalan Faction na encounter namin. Maraming salamat.